Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ngayon mo lang napanood ang video na to, ako po si Jackie. Nag-a-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey, sa aking pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper, OFW. At ngayon kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, ang ibabahagi ko sa inyo na topic, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan nag-comment sa previous ko na video at isinulat ko siya dito sa notebook guys para hindi ko makalimutan at masagot ko siya isa-isa. Paraan, nag-upload ako ng video at sinagot ko na naman yung mga tanong ng ating mga kababayan. So ito yung continuation ng aking pagsagot sa mga tanong. So medyo boring guys kasi yung mga upload ko ngayon na video ay tungkol lang sa pagsasagot ng mga tanong ng ating mga kababayan. Ito yung mga question ng ating mga kababayan. Shout out sa iyo, Maria Antoinette Villegas. Hi ma'am, tapos na ako ng medical, OWA, PIDOS at plane ticket na lang inaantay ko. Magbaback out sana ako, ano po bang maaaring mangyari? So ito yung tanong ni kabayan Maria Antoinette Villegas. So, ang sagot ko sa iyo, kabayan, based lang sa aking experience, ay kapag magbaback out tayo at malapit na yung ating flight, malaki yung kailangan nating bayaran sa agency at i-hold nila yung ating passport. So, based sa aking experience, kabayan, kapag mag-back out tayo sa agency, kailangan nating magbayad sa agency. Tulad mo na malaki na yung nagastos ng agency, malaki na yung kailangan mong bayaran sa agency dahil nag-medical ka na, nag-OWA ka na, nag-PIDOS ka na. Babayaran kasi ng agency yung pag-medical natin, pag-OWA, pag-PIDOS, pag-TESDA, at yung mga requirements natin, minsan binibigyan din tayo ng agency. So kapag mag-back out tayo, i-hold nila yung passport natin. So kailangan nating tubusin at kailangan nating bayaran ang lahat ng nagastos ng agency. So kapag magbaback out ka, kailangan mong bayaran kung magkano ang ginastos ng agency. So hindi basta-basta magbaback out ka bayan. Tulad mo na waiting for flight ka na lang, plane ticket na lang inaantay mo, malaki na yung kailangan mong bayaran sa agency. So kailangan kabayan pag-isipan mong maigi kung magbaback out ka ba or hindi. Kasi kapag nag-back out ka, malaki na talaga ang kailangan mong bayaran sa agency. At i-hold nila yung passport mo. Hindi ka rin makaka-apply sa iba kasi hawak nila yung passport mo. Kasi sa agency, kapag mag-a-apply tayo bilang isang kasambahay, magtatrabaho tayo dito sa ibang bansa, sila kasi yung magbibigay sa atin ng pera or magbabayad sa ating pagbimedikal, sa ating pagkuha ng passport, sa ating pag-OWA, pagpipidos, pagtetesda, lahat sagot kasi yan ng agency. At yung pagtira natin sa accommodation, yung iba pa nga nagbibigay pa sila ng pang-allowance sa mga aplikante, at yung mga dokumento natin sa pagkuha natin like NBI, sila din ang magbabayad niyan or magbibigay sa atin ng pera. May mga agency na ganun. Hindi pare-pareho ang mga agency. Pero may mga agency na nagbibigay ng allowance at nagbibigay sila ng pera sa aplikante para pangkuha ng documents. So, yun yung experience ko, kabayan. So, kapag ikaw ang magbaback out, maaaring ma-hold talaga yung passport mo sa agency at magbabayad ka ng malaking halaga sa agency. So, pag-isipan mo, kabayan, kung magbaback out ka or itutuloy mo na lang yung pag-a-apply mo. So, yun lang ang sagot ko, kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at nakakuha ka ng idea sa sagot ko sa tanong mo. So, thank you, kabayan, sa pag-comment mo at sa suporta. So, next naman, proceed ako sa comment ni Ronalyn. Ma'am, Saudi po ako. 2 weeks na ako nag-antay ng visa. Nag-TESDA na po ako at nag-medical. So, yun, kabayan, ang ginagawa ng agency. May mga agency na inuuna nila yung medical. May mga agency na pinapaluwas ka din nila ng Manila para mag-TESDA ka at mag-OWA. So, hindi lahat ng agency pare-pareho yung pagpaprocess nila.
iba-iba yung pagpaprocess nila. Depende kung ano yung sasabihin ng agency. For example, tulad ko, nung nakaraan, nauna yung pag-medical ko. Doon sa mga ibang agency na in-applyan ko dati, kumuha din ako ng passport. So, nauna yung pagkuha ko ng passport kasi first time ako noon. So, may mga ganong proseso kabayan. Depende yun sa agency kung ano yung ipapagawa nila sa'yo, kung ano yung uunahin mo. So, nakadepende yun. So, Saudi ka, need mo pang mag-medical, mag-OWA, mag-PIDOS, mag-TESDA kung first time ka, mag-apply dito sa ibang bansa, at need mo pang mag-biometric. So, marami ka pang pagdadaanan kabayan. So, tuloy-tuloy mo lang, basta mag-stay ka lang sa accommodation kung nasa Manila ka na para makatipid-tipid ka rin, at mahaba talaga dapat ang pasensya kapag nag-apply. Kasi minsan, yung mga aplikante, paisa-isa lang yan kung mag-process. Halimbawa, kung sinabihan ka ng agency ngayon na kumuha ka ngayon ng NBI at ipasa mo sa opisina. So, pupunta ka na ng NBI at pagkakuha mo, kung hindi ka hit, makuha mo kaagad. Pero kung hit ka, babalikan mo pa siya. So, kailangan mo ng mahabang pasensya. At isa lang yung kukunin mo na dokumento sa araw na yun. So, ganun ang pagproseso ng mga aplikante, paisa-isa lang. Pero may mga agency din na mabilis mag-process ng mga dokumento sa isang aplikante. May iba din na agency na matagal. So, depende yon sa agency kabayan. So, kung mabilis mag-process yung agency mo, pasalamat ka na lang kasi hindi ka mabuboring sa accommodation at mabilis matapos ma-process yung mga dokumento mo. So, mas may tendency or mas may chance na mabilis kang makaalis. Kapag dumating na yung visa at kontrata mo, mas mabilis ka nang makaalis. So, yun kabayan ang sagot ko sa tanong mo. So, thank you sa comment at sa suporta. So, next naman, proceed ako sa comment ni Shim Bilyasen. Correct me if I'm wrong kung tama yung pagkabigkas ko sa pangalan mo. So, mahaba-haba ang comment ni kabayan. So, ito yung tanong mo kabayan. Hello po, may laban ba ako? Sinuli ako ng amo ko sa agent. Naka 7 months siya sa amo niya dati. So, kapag naka 7 months ka kabayan, sasuuli ka talaga ng amo mo sa agency. So, ang pwede mong gawin dyan, maghanap ka ng ibang employer. So, ibibinta ka na naman ulit. So, sayang kabayan yung natapos mo na 7 months. Kasi dapat, tinuloy-tuloy na lang yun para konting panahon na lang matatapos na yung kontrata mo. So, dahil sinuli ka ng amo mo sa agency or sa agent mo, kailangan mong maghanap ng ibang employer para maibalik ng agency or maibigay ng agency yung binayad ng unang amo mo. Kasi ganyan sila. Kasi ang mga amo kasi, nagbabigay kasi yan or nagbabayad yan sa agency. So, ang sabi mo dito, 10,000 dirhams ang binayad ng amo mo. So, isummarize ko na lang kabayan kasi mahaba-haba yung comment mo. Pahirapan tayo nito or ma-challenge tayo nito sa pagbabasa. So, i-summarize ko na lang para mas makatipid tayo ng oras. So, ang sabi mo dito, nagbayad yung unang amo mo ng 10,000 dirhams. So, yun ang pwede mong gawin kabayan. Para mabayaran yung unang amo mo, kailangan mong lumipat or kailangan mong maghanap ng ibang employer. Kasi pag nakahanap ka ng ibang employer, yung employer mo na bago, magbibigay yon ng bayad sa agency. So, siya yung tutubos sa'yo. So, yung ibinayad niya sa'yo ulit, ibibigay naman yon sa una mong amo. Pero may bawas na yon. So, hindi buo yun. Kung halimbawa, nagbayad yung amo mo ng 10,000 dirhams, mababawasan na yon. Kasi may kaltas na yon mula sa agency. Kasi kung nag-stay ka sa agency or sa accommodation, kakaltas din ang agency sa
binayad ng pangalawa mong amo para sa pagkain mo, sa pag-stay mo sa accommodation. Yun ang proseso, kabayan. So, naka 7 months ka na, sinuli ka na sa agent mo. Magti 3 months ka na sa agent mo. So, matagal, kabayan. So, may mga pangyayari talaga na ganon. So, hindi talaga natin maiiwasan. Kaya nga nasabi ko dati sa previous ko na video, ang pag-a-upload talaga, walang kasiguraduhan yan. Maswerte ka kung makatagpo ka dito ng mabait na amo, kung yung amo mo hindi madamot sa pagkain, mapagbigay siya at binibigyan ka ng oras ng pahinga, sinasahuran ka ng tama, binibilhan ka ng mga personal na gamit mo, yung personal na needs mo. Pasalamat ka na lang kung makatagpo ka ng among ganun. So, paswertihan lang talaga ang pag-a-abroad, kabayan. Hindi talaga lahat ng nag-a-abroad ay sinuswerte or maswerte sa amo. Kaya pag nag-abroad ka, ihanda mo na yung sarili mo, ihanda mo na yung loob mo. Kailangan malakas yung loob mo dito kasi hindi mo alam kung ano ang madadatnan mo dito, kung ang madatnan mo ba dito salbahe na amo, kung ang madatnan mo ba dito sobrang laki ng bahay at marami sila sa isang bahay. So, nakadepende yun, kabayan. So, kailangan talaga malakas ang loob mo. Physically, mentally, and emotionally fit ka kapag mag-a-abroad ka. At kailangan matapang ka. Kasi pagdating mo dito, marami kang kalaban. So, isa na dyan yung homesick. At mag-a-adjust ka talaga. So, kailangan ihanda mo na talaga yung sarili mo at kailangan mong labanan ang homesick. So, kailangan mong libangin ang sarili mo kasi mag-isa ka lang dito sa ibang bansa. Wala kang pamilya, wala kang kaibigan, wala kang kamag-anak. At higit sa lahat, kung may kaibigan ka man, huwag kayong basta-basta magtitiwala. Kasi dito sa abroad, kapwa Pinoy din ang magpapahamak sa iyo. So, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga OFW, may mga nangyayari na ganun. So, kapwa Pilipino, kapwa kadama, or kapwa OFW ang nagpapahamak. So, kailangan mag-ingat talaga tayo lagi at magtiwala lang tayo sa ating sarili. So, yun ang advice ko, kabayan. So, sayang, kabayan, kasi naka 7 months ka na sa amo mo at sinuli ka, tapos ang tagal mo nag-intay sa agent mo, 3 months, at wala pang pagkain, sabi mo. So, marami talagang nangyayari na ganun, kabayan. Minsan yung ibang mga OFW na kasambahay, so nagnanakaw na lang sila ng pagkain or di kaya namumulot na lang sa basura. Yun ang kinakain. Yun talaga yung katotohanan. So yun talaga yung experience ng iba nating kababayan na OFW. Kasi may mga agent talaga or amo na hindi talaga sila nagpapakain ng almusal. Kaya kailangan marunong talaga tayong dumiskarte pag OFW tayo. Huwag na nating intayin na Huwag na nating intayin na sabihan pa tayo ng amo natin na kumain ka dyan ng umagahan, kumain ka dyan ng tanghalian, or mag-relax ka. Huwag na nating intayin na sasabihan tayo ng amo natin ng ganun. Kasi hindi talaga nangyayari yun. Basta ang importante lang, nagtrabaho ka at ikaw na ang dumiskarte sa pagkain mo, ikaw na ang dumiskarte kung paano ka makapagpahinga. So, yun ang tanong mo sa akin, kabayan. So, yun ang pagkakaintindi ko. So, ang advice ko sa iyo, kabayan, kailangan mong maghanap ng ibang employer. At magsisimula ka na naman sa panibago. So, yung 7 months mo, hindi na yun counting kapag lumipat ka sa bagong employer. Magsisimula ka na naman sa panibago. So, panibagong pakikisama, panibagong panimula na naman, at yung bagong employer mo, 2 years mo na naman siyang pagsisilbihan. So, ganun, kabayan, ang proseso kapag bumalik ka or isinuli ka sa agency. Kaya dapat talaga ituloy-tuloy na lang natin. Kung halimbawa nasa amo lang tayo na mabait or konti lang naman yung mga problema, pagtiyagaan na lang talaga natin kasi mahirap bumalik sa agency.
Kasi panimula ka na naman, panibagong pakikisama ka na naman, at yung napagtrabahuan mo na ng ilang buwan, hindi na yun counting. So, magsisimula ka na naman sa umpisa. So, ganun, kapag bumalik ka sa agency. So, kung makatagpo tayo ng amo dito na may kunting mga problema lang naman, hindi naman tayo sinasaktan, pinapakain naman tayo, at sinasahura naman tayo ng on time, so pagtiyagaan na lang natin yun. Kailangan lang natin talagang tiisin at kailangan tapusin na lang natin yung kontrata. So, ganun ang dapat natin gawin kapag makatagpo tayo ng amo dito sa ibang bansa na hindi naman totally talaga mabait. Ang importante lang naman talaga, may sahod tayo, nakakakain tayo sa isang araw ng 3 beses, kahit diskarte lang, kahit kung ano-ano lang makain natin. Basta importante, hindi lang ito panis, hindi lang makakasira sa ating tiyan. Basta diskartihan na lang natin yung pagkain natin. At ang importante lang naman dyan, hindi ka sinasaktan, may pagkain ka at may sahod ka. Yun lang talaga ang pinaka-importante kapag mangingibang bansa ka. Kailangan talaga may diskarte ka kung paano ka makakain sa isang araw at kung paano ka makakapag-relax sa isang araw. So yun kabayan, yung mga tips ko and advice sa mga first time na gustong magtrabaho abroad. So kabayan, kailangan mo talagang maghanap ng bagong employer. So may mga amo talaga kabayan na hindi sila nagpapakain sa kasambahay ng breakfast. So inulit-ulit ko na kabayan. So ito kasi yung tanong mo sa akin. So may laban ba ako? Sinuli ako ng amo ko sa agent. 7 months na siya sa amo niya at 3 months na siyang nag-stay sa agent. So gusto na niyang umuwi kasi overwork din siya sa panibagong amo niya na nililipatan. So kabayan, overwork din siya sa panibagong amo niya na napuntahan. So kabayan, kailangan mo lang talagang magtiis at mag-pray ka lang na makahanap ka ng amo na maka-stay ka na doon ng 2 years. May mga pangyayari talaga na ganun. Ako din dati, bumalik din ako sa agency. So nakailang trials din ako sa mga employer at mayroon talagang employer na kumuha sa akin na nag-stay na ako ng 3 years nung nasa Kuwait pa ako. So ganun yung mga experience natin sa pangingibang bansa, wala talagang kasiguraduhan. So kailangan lang na kung bumalik man tayo sa agency or isinuli man tayo sa agency, maghanap na lang tayo ng panibagong employer. Kasi kapag isinuli tayo sa agency at nag-decide tayo na umuwi, magbabayad tayo ng malaking halaga. So tulad ng sinabi mo, pinagbabayad ka ng 10,000 dirhams kasi gusto mo nang umuwi. So, kailangan mo talagang bayaran yung kabayan kung wala namang valid na rason. Pero kung may valid na rason, for example, sinasaktan ka, hindi ka dapat magbayad sa agency. Pero kung wala namang valid na rason, sinuli ka lang ng employer mo, siguro hindi lang kayo nagkaintindihan ng employer mo, so kailangan mong magbayad ng 10,000 dirhams kung uuwi ka ng Pilipinas. Pero kung maghanap ka ng ibang amo, yung amo mo ang magbabayad sa agency. So, kailangan mo lang talagang tiisin kabayan. Maghanap ka na lang ng ibang employer. Kasi kung hindi ka maghanap ng ibang employer, pagbabayarin ka ng agent mo. Totoo yun kabayan. Kasi wala namang valid na reason kung bakit ka uuwi ng Pilipinas. Wala naman valid na rason. Wala namang ginawa na masama ang employer mo. Kumbaga, hindi lang kayo nagkaintindihan at sinuli ka sa agency. So, kailangan kabayan, maghanap ka lang talaga ng panibagong employer para hindi ka makapagbayad ng 10,000 dirhams. So, yun kabayan, yung sagot ko sa tanong mo. So, paulit-ulit na yung iba, pasensyahan nyo na. So, sana nakakuha ka ng idea kabayan.
So, mahirap talaga ang mag-ibang bansa, kabayan. Paswertihan lang kapag dito ka na sa ibang bansa. Kapag magpunta ka dito at magtrabaho ka dito, paswertihan na lang kung ano yung nadatnan mo dito. So, next, proceed naman ako sa tanong ni kabayan Joanna Nonong. Shout out sa iyo. About naman to sa PGH, yung tanong niya sa akin. So, gusto kong mag-apply dito na ako sa Saudi ngayon. May online ba po, sir, ma'am? So, ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, ang pagkakaalam ko, wala silang online na pagproseso sa ating mga dokumento. So, maraming nagtanong sa akin ito about sa PGH. Gusto nilang mag-loan. Andito na sila sa ibang bansa. Dito na sila sa Saudi. Ang sagot ko sa inyo, kabayan, hindi pwede na mag-loan kayo online or wala kayo sa Pilipinas. Kung gusto nyo sanang mag-loan, nung paalis pa lang kayo, may hawak na kayong kontrata, pumunta sana kayo sa opisina ng PGH. Pwede namang tupalo yung OEC, yung plane ticket, yung boarding pass natin, pwede namang tupalo yun. Ang importante sa kanila, makita lang nila yung kontrata natin. At yung mga ibang requirements, pwede mo namang itupalo na lang. Kumbaga, pupunta ka lang doon sa opisina ng PGH at mag-inquire ka, bibigyan ka nila ng list of requirements, i-assist ka ng staff ng PGH. Mababait naman sila kahit yung security guard, i-assist ka naman nila. So, kailangan kung gusto nating mag-loan, pumunta lang tayo sa opisina ng PGH. Mayroon silang branch sa Pedro Hill. So, hindi ako binayaran ng PGH para i-promote yung company nila, guys. Gusto ko lang i-share at sagutin yung tanong ng ating kababayan na nag-comment. So, gustong mag-loan ni kabayan Joanna. Ang problema, nandito na siya sa Saudi. So, hindi ka pwedeng mag-loan, kabayan, kasi wala silang online na pag-process ng ating dokumento. So, sa mga kababayan ko na gustong mag-loan sa PGH, kapag may kontrata na kayo, pwede na kayong pumunta sa opisina ng PGH. At mag-inquire kayo doon, bibigyan nila kayo ng list of requirements, ipasa nyo yung lahat. At i-interviewin nila kayo at isi-CI pa nila kayo. So, tatawagan nila kayo ng maraming beses. Marami silang itanong sa inyo at marami din kayong dapat fill upan at mga ipapasa na mga dokumento. Hindi lang tayong mga OFW ang magpapasa ng dokumento, pati na rin ang commaker natin. Magpapasa din ng mga dokumento like barangay clearance, marriage contract, kung married kayo. Kung hindi naman kayo married, pwede na rin yung birth certificate at mga ID picture at marami pang iba. So sa mga OFW na paalis na at gusto nilang mag-loan, pwede kayong pumunta doon sa opisina ng PGH at magpasa na iyong kontrata. So marami din silang mga requirements sa previous ko na video. Pwede nyo puntahan yung channel ko para mapanood nyo at malaman nyo kung ano-ano yung mga list of requirements. Kasi kalimutan ko na yung list of requirements. So marami akong ipinasa sa PGH at nagpasa rin ako sa kanila ng NBI, yung info sheet ko, yung marriage contract, yung mga ID picture, yung OEC at yung mga boarding pass, yung visa, pwedeng tupalo na lang. So, i-assist ka naman ng staff ng PGH, mababait naman sila, basta magtanong ka lang doon na gusto mong mag-loan sa kanila. At sila na yung magsasabi sa iyo kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung mga requirements na kailangan mong ipasa sa kanila. Pero kapag nandito ka na sa ibang bansa, hindi ka na pwedeng makapag-loan sa kanila. So, next time na lang, kabayan, kung gusto mo talagang mag-loan, pagka-uwi mo at may dala kang kontrata, try mo na magpunta sa opisina ng PGH. So, yun lang, kabayan, yung sagot ko sa tanong mo. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako. Maraming salamat sa comment nyo at sa inyong suporta. So, kung nagustuhan nyo mga ganitong topic, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo below kung ano yung mga tanong nyo about sa
mga sagot ko sa tanong ng ating mga kababayan about sa mga experience about sa buhay OFW. So, mag-comment lang kayo below. So, pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba at huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So, maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood. Thank you for watching and God bless.